Bakit parang mukhang nakakita yata kayo ng multo? Tawang-tawang wika ng ginang, papalapit sa kanila. Ma? Awat ni Chris sa inang tila natutuwa pa. Anak, normal lang yun. Di ba, Melva? Baling ulit nito. Ha Anya sabay tingin kay Chris na humihingi na sa klolo. Ma, nasan pala si Papa? Baka hinahanap ka na po niya. Yakag ni Chris sa ina. Napansin niya kasing naiilang na si Melba sa ginagawang pagtatanong ng ina. Habang akbay ang ina ay pasimpleng nilingon si Melva at nagtama ang paningin nila. Nakasunod pala ito sa kanila pabalik sa kasiyahan. Ngumiti siya rito sa kamuling yumuko at agad na hinanap ang kinaroroonan ng kanyang yaya Brenda. Habang palalim na ang gabi tila lumalalim din ang kasiyahan, naroroong sumasayaw pa ang mag-asawa. Kahit medyo hirap tumayo ang senyor, ay pinilit nito para sa muling pagkakataon ay maisayaw ang asawa nito. Tuwang-tuwa ang taga-nayon dahil sa kasiyahang iyon. Doon kasi hindi nasusukat kung may kaya ka o wala. Dahil sa kasiyahang iyon, lahat ay pantay. Maging ang yaya Brenda niya ay masaya. Masaya silang umuwi ng gabing yun. Malapit na sila sa kanilang maliit na kubo na magsalita ito. Kinuusap nga pala ako ni Senyora. Bungad nito. Ha? Kagad naturan. Bigla ay kinabahan siya. Baka sinabi na dito ang kunwari ay relasyon nila ni Chris. Ano pong sinabi? Inalok lang naman ako ng trabaho. Pwede daw tayong tumaro sa bungalow na bahay sa likuran ng mansyon nila. Katiwala ba? Aalis kasi silang mag-anak at gusto nilang may mapapagkatiwalaan sila maiiwan dito. Lalo na't magbabakasyon din daw ang mayordoma nila na si Norma. Wika nito. Halos mabunutan siya ng tinig sa dibdib sa narinig. Yun lang pala. Akala niya kung ano na. Oh, bakit mukhang kabadong-kabado ka yata? Akala mo siguro sasabihin kong sinabi ng senyora na mukhang natitipuhan ka ng anak nito, no? Nito, na natatawa. Yeah! Awat nito. Ganon na ganoon kasi ang tinig nito kapag tinutokso siya noon. Uy, dalaga na talaga ang anak ko. Dagdag pa nito. Ikaw talaga ya, dalian na natin at antok na ako. Ani't binilisan na ang paglakad upang marating ang tarangkahan nila. Natatawa ito sa reaksyon niya. Pwera biro anak, okay naman yan si Chris. Mabait na bata naman kaya lang. Putol na wika nito. Kaya lang, aniya na tila sinasabing dugtungan pa nito. Ay naku, pumasok na tayo at makatulog na. Pag-iiba nito ng usapan. Pagkapasok nila hindi na nila inungkat pa ang kanilang usapan. Pagkahiga sa papag ay hindi mapigilan ni Melva ang mapangiti. Sa tabi ay ang yaya Brenda niya. Sa sobrang pagod nito ay agad itong nakatulog. Mabilis na sinalat ang labi kung saan sa kauna-unahang pagkakataon ay nahalikan siya ng lalaki. Masarap pala ang pakiramdam at hindi niya iyon inaasahan. Nataong alis ang mga magulang niya papunta sa Palawan kung saan dadalo sila ng kasal ng anak ng amiga nila. Iyon din ang kanyang unang araw para muling bumalik sa trabaho niya bilang doktor. Gusto niya kasi sa sariling bayan nila, siya manilbihan bilang doktor. Maliit man ang sahod sa pampublikong hospital ay okay lang sa kanya. O iho, basta alagaan mo sarili mo. Kapag weekends umuwi ka dito sa bahay ha. Paalala ng magulang nang ihati dito sa paliparan. Opo ma, kayo ni Papa mag-iingat doon. Aniya sa mga ito. Huwag mo kaming alalahanin. Naroroon naman ang ninang Sally mo. Dapat kasi sumama ka na rin para makapagbakasyon ka. 2 weeks lang naman. Pilit pa ng ina. Ma, sorry kung hindi lang nataon dito. Sasama ako. Hayaan mo sa susunod sasama na ako. Anya rito saka humalik rito para pumasok na mga ito. Kumuway saya sa mga ito saka bumalik sa kanyang sasakyan. Malayo-layo rin ang lalakbayin niya pabalik ng bayan nila. Ngunit dediretso na siya sa ospital kung saan siya magtatrabaho. May maliit din kasi silang townhouse sa bayan, kaya doon na muna siya mamamalagi habang naroroon at sabi ng mama niya ay uuwi na lang siya sa weekends. Nang makarating sila Melba sa mansyon ng mga Arsenio ay nanibago siya. Maliit ang bungalow sa likuran ng mansyon pero maayos at masinop. Ikaw na muna ang bahala dito Melva at papasok muna ako sa mansyon upang tingnan ang mga kasamahan natin doon. Ngayon yata ang uwi ni Norma. Ani ng yaya niya. Okay po. Tugon nito. Nang matapos nilang isalansa ng kanilang damit at ayusin ang ilang gamit, ay sumunod na siya sa malaking bahay at nakita roon ang yaya Brenda niya kasama ang 3 kawaksi. Ang isang may edad kagaya ng yaya niya
ay alam niyang si Aling Norma at ang dalawang kasama naman ito ay sina Marisa at Fatima. Magiliw namang nakipagkilala ang mga ito sa kanya kahit nakilala na niya ito noong nakaraang may pagtitipon doon. Yes, wala sila senyora at senyor. Tayo muna ang boss. Tuwang wika nila Marisa at Fatima. Hoy kayo ha, kahit wala sila, dapat ginagawa niyo ang trabaho niyo. Ani ni Aling Norma sa dalawa. Oo naman ate, huwag kayong mag-alala. Si Sir Chris kaya, dito kaya mag-uuwian? Tanong pa ni Fatima na tila pinapanta siya ang amo. Hoy umaga pa lang nananaginip ka na naman. Batok ni Marisa dito. Galing mong mambatok, nagtatanong lang naman ako. Salag nito. Hoy kayo tumigil kayo, ang senyorito ay hindi mag-uuwian. Sa bayan siya habang pumapasok kaya huwag na huwag kayo mag-alala. Basta Brenda ikaw na ang bahala dito sa dalawang to. Pili nito sa yaya niya. Basta yung off namin sa Sabado at Linggo ate ha. Hirit naman ni Marisa. Oo, basta gabi ng Linggo nandito na kayo. Sad naman ni Aling Norma. Dahilan upang magsaya ang dalawang kawaksi. Yes! Sabayang tili ng mga ito. Normally every Sunday lang ang off ng mga ito. Pero dahil wala mag-asawa, pagbibigyan sila ng Sabado at Linggo para makasama naman na mas matagal ang pamilya ng mga ito. Matuling lumipas ang isang linggo. Pagod na pagod si Chris sa unang linggo pa lang ng duty niya. 3 lang kasi silang doktor doon, nagro-rotate, kaya kailangan nilang magsalitan at kung may emergency pa talaga at hindi kaya ng iisang doktor ay magbo-overtime sila. Gaya ng araw na yun. Dapat alas 4 ng hapon ay out na siya. Dahil uuwi siya sa baryo nila. Nang magkaroon ng vehicular accident at maraming pasahero na aksidente. Wala siyang nagawa kundi ang mag-overtime. Hanggang umabot siya ng alas 9 ng gabi hanggang maging stable na lahat ng kondisyon ng mga pasyenteng sinugo doon. Pagsakay ng sasakyan ay napahawak pa siya sa batok niya. Minasahe ang batok at nang marelax at nagsimula na sila magmaneho pauwi sa kanilang bahay. Inabot din sila ng halos 1 oras na biyahe pauwi sa baryo nila. Madilim na ang kabahayan nila nang makauwi siya. Pagpasok sa bahay nila ay agad na binuksan ng ilaw sa sala. Saka naupo sa sala ngunit ilang sandali lang. Naidlip na siya dahil sa pagod. Matapos itiklop ang pocketbook na binabasa ni Melva ay bigla siyang nauhaw. Tulog na ang yaya niya. Tinig niya kasi ang mumunting hilik nito buhat sa maliit na silid ng tinutuluyan. Tumayo siya at tinungo ang maliit na fridge doon. Nagsalin siya ng tubig sa baso at pagkainom ay napatingin siya sa bintana at nakitang bukas ang ilaw ng mansyon. Napakunot na siya dahil naalala niyang 2 beses pang siniguradong sarado lahat ng ilaw. Agad siyang napaisip na baka napasok na sila. Agad siyang humakbang papalabas ng kanilang bahay at tinungo ang pintuan ng malaking bahay. Pagbukas niya agad na tinumbok ang sala kung saan nakabukas ang ilaw at nakita ang isang lalaking nakahiga sa sofa. Hindi ito makilala dahil nakatalikod ito. Dahan-dahan siya lumapit dito at nakitang nanginginig ito. Dahil sa panginginig nito ay tumambad ang mukha nito sa kanya. Chris? Kulat na wika. Napalunok siya na makitang mahuhulog na ito sa kinahigan dahil sa panginginig nito. Agad niyang dinaluhan ito at ginising. Christian? Gising! Chris! Yugyug dito. Chris! Yugyug pero ayaw nitong dumilat ang mata. Agad na sinalat ang noo nito pero hindi naman mainit. Wake up! Yugyug dito hanggang sa nakikitang pilit nitong dinidilat ang mata. Niyakap niya ito sa pag-aakalang kagaya ng nababasa sa pocketbook na kailangan lang nito mainitan pero hindi pa rin naiibsa ng panginginig nito. Christian! Ulit sa pangalan nito. Nababahala na siya. Ngayon lang ulit siya nakaramdam ng ganoon. Hindi niya alam kung bakit. Christian! Muling tawag. Inayos niya ito sa sofa at hinarangan. Gulong-gulo na siya. Gigisingin ba niya ang yaya niya? O ano? Paikot-ikot siya hanggang sa makita ang cellphone ng lalaki. Agad iyong binuksan at may lock. Maigpit na hinuwakan ng kamay nito upang itapat sa print lock nito saka agad na tinawagan si Cesar. Nakailang ring iyon hanggang sa sumagot ang inaantok na lalaki. Hello? Agad na wika. Yes, sino to? If I know kay... Yes, kay Chris ito. Cesar, si Mel ba to? Can you come here? Si Chris kasi nanginginig, hindi ko na alam ang gagawin ko. Naiiyak niya wika. What? Wait, paano kaya to? Ano ng lalaki sa kabilang linya? Are you coming? Tarantat na iiyak na wika. Nandito pa kasi ako sa Manila dahil may naayos ako. Wika ni Cesar
Dahilan para matakot sa maaaring mangyari sa lalaking patindi ng patindi ang panginginig nito. Ganun ba? Hindi ko alam ang gagawin ko sa kanya. Gising siya pero hindi nito makontrol ang panginginig niya. Anong gagawin ko? Nawawalan ng pag-asang wika. Listen to me, Melva. Tingnan mo dyan kung may dala si Chris na sigarilyo. It's either sa bulsa o sa medical bag niya. Sindihan mo saka mo ipahitit sa kanya. Kapag nagawa mo yun, kusa na yung kakalma, okay? Instruction ni Cesar sa kanya. Saka naalala ang araw na nakitang ito. Agad niyang hinanap iyon, ngunit hindi niya ito mahanap. Wala eh. Aniya? What? Christian? Gigilding wika ng lalaki sa kabilang linya. Okay, go to his room and find a cigarette. Anito? Agad namang pumunta si Melva hanggang sa makita sa isang drawer ang hinahanap. Nanginginig pa ang kamay habang sinisindihan yun. Agad ninilapat iyon sa bibig ni Chris. Take it please. Aniya nang nahirapan siyang ipahitit iyon. Nang ganap nitong hihititin iyon ay naginhawahan siya. Is everything okay? Ang tanong ni Cesar. Yes, salamat. Anya saka nagpaalam na. Ilang hit-hit pa ay naubos na ni Chris ang isang stick. Nang maubos iyon ay unti-unti nang kumalma ito at nang tuluyang kumalma ito ay tumingin ito ng diretsyo sa kanya. Agad siyang nagbaba ng tingin. Sana hindi mo na lang ako tinulungan. Anito sa malamig na tinig. What do you want me to do? Inis na wika ni Melva. Imbes na magpasalamat ito ay ganoon pa ang sasabihin nito. Sana umalis ka na lang. Ani ni Christian, saka tumayo na at patungo sa hagdan papunta sa silid nito. Hindi ako ganoon. I know, you need my help kaya ginawa ko lang ang nararapat. Tura niya, nakitang napatigil ito. Humarap sa kanya at humakbang papalapit sa kanya. May sakit ako. Sinusubukan kong huwag dumepende sa sigaryong iyan. Sana pinabayaan mo na lang ako. Anito, nakipagmatigasan siya ng titig dito. Hanggang sa tila naluluha siya. Hindi niya alam kung bakit. Gabi na, matulog ka na. Muling wika ni Chris. Hindi niya alam kung bakit biglay nalambot ang puso na makitang naluluha ang babaeng kaharap. Maglalakad sana ulit siya nang maramdamang hindi kumilos ito. Kaya muli ay hinarap ito. Hindi niya alam kung bakit pero tila nais muling maangkin ang mga labi nito. Pagtaas nito ng mukha ay muling nagtama kanilang mga mata. Hanggang sa hindi na napigilan ang sigaw ng pusong umiibig hanggang sa mabilis itong binalikan ng babae at hinapit sa baywang. Sabay halik dito, naglapat ang kanilang mga labi. Hindi alam ni Melva kung bakit ganoon ang pakiramdam sa halik ng lalaki sa kanya. Imbes na itulak ito ay tila nananabik pa siya. Hindi alam kung paano tutugon pero kusang gumagalaw ang mga labi. Tinugon ang halik nito dahilan upang hindi mapigilang mapayakap rito. Dama ang mainit itong katawan. Hindi na napigilan pa ni Chris ang sarili. Ilang gabi na rin siyang hindi pinapatulog ni Melva. Hindi naman siya ganoon sa mga babaeng nagugustuhan niya. Pero kakaibang damdaming umaahon kay Melva. Habang ninanamnam ang malambot nitong labi ay unti-unti siyang natatauhan. Gusto niya ang babaeng kahalikan. Melva, bulong niya matapos bitawan ang labi nito. Nagtama ang mga matang kanina pa nananabik. Kapwa namumungay ang mga mata. Saka muling tinuwid ang pagitan ng kanilang mga labi. Binalot ng pananabik at mag-asam ang buong katawan ni Melva. Ang mga damdaming sa pocketbook niya lang nababasa ay unti-unting naging realidad. Nag-init ang buong katawan sa ligayang nalalasam at tila ayaw niyang bitawan iyon, ngunit biglang bumitaw si Chris. Nahiya siya rito ngunit tila nais niyang malasap ang bagay na hindi pa nalalasap sa piling ng lalaki. Muling lumapat ang mukha ni Chris sa mukha niya. Pagapang ang labi nito sa punong tenga niya. Nabuhay ang kalit-litang himay niya at tila mababaliw sa sensasyong pinapalasap. Maya-maya'y bumulong ito. Umalis ka na, habang kaya ko pang pigilan ang sarili ko. Anas nito. Bigla siyang napalayo ng konti upang tingnan ang mukha nito. Nag-iwas ng tingin na tila ayaw siyang tingnan. Ngunit imbis na sundin ang sinasabi nito, nakatayo lamang siya at hindi nagalaw sa kinatatayuan. Nagpakiramdaman silang dalawa matapos noon, ngunit hindi niya alam kung ano ang nag-uudyok sa kanya para siya na mismo ang humalik sa lalaki. Matapos siyang bitawan ni Melva ay agad lumayo si Chris. Baka makagawa siya ng bagay na pagsisisihan nilang pareho ni Melva. Ayaw mo ba sa akin? Mga salitang nanula sa kanyang labi. Hindi niya rin iyon inaasahan.
Tila ba kasi siya ang nagpapakita ng motibo dito. Humarap si Chris kay Melva. Nagkatitigan sila. Alam kong hindi mo magugustuhan ng isang tulad ko. Hindi ako ang lalaking nararapat sa'yo. Maigting natura ni Chris, saka muling humakbang. Umalis ka na hanggang kaya ko pa. Pigil na wika ni Chris. Sa totoo lang, kanina niya pa nais ang kinin ito. Agad na sumunod si Melva sa lalaki. Hindi niya alam kung bakit siya ganoon. Nahihibang na yata siya. Mukhang siya pa ang high ng sandaling yun. Paano mo masasabing hindi ka nararapat? Hamong tura niya. Muli napatigil si Chris at matiim na hinarap ang babae. Alam mo, masyado ka lang naapektuhan sa nakita mo. Malalim na ang gabi, matulog ka na. Giit niya. Hindi. Aniya. Bumuntong hininga si Chris sa muling hinarap ang babae. Sa pagkakataong iyon ay hindi para itaboy ito, kundi ang ikulong sa bisig at labi niya. Agad niya itong hinablot payakap sa kanya. Saka siniil ng halik. Hindi niya na napigilan ang sarili. Muli ay alipin na si Melva na mapang-aliping init mula sa katawan ni Chris. Sa bawat halik ay kakaibang sensasyon ang dumadaloy sa kanyang dugo at katawan. Hanggang sa maramdaman niya ang pag-angat ng kanyang mga paa. Buhat na siya ng lalaki paakyat sa silid nito. Nang saluhin siya na malambot nitong kama at muling gumapang ang kakaibang excitement. Hindi niya alam kung paano pahupay ng damdamin lumulukob sa kanya sa sandaling iyon. Habang nakahiga siya, ay tumayo sa paanan si Chris. Nakatitig sa kanya tila binibigyan siya ng pagkakataong magbago ang isip. Napalunok siya nang tumambad ang katawan nito sa kanyang harapan. Alipin na siya ng pagnanasa ngayon lang na buhay sa kanyang kaibuturan. Kahit ilang hiyaw pa ang gawin ng isipan tungkol sa kanyang misyon, ngunit mas nanaigang sigaw ng puso at reaksyon ng katawan niya si init ng katawan ng lalaki. Nang saluhan siya ng lalaki sa kama ay muling gumapang ang kakaibang damdamin kasabay ng kaba. Kaba sa sandaling kapiling ito. Handa na ba siyang isuko ang lahat sa lalaking hindi pa niya lubos na kilala? Gumapang ang mga halik nito, ang mga kamay na humahaplos. Nagbabaga ang bawat haplos nito, pananabik sa bawat halik nito. Hindi niya alam kung bakit siya humantong sa sandaling iyon, pero batid niyang gusto niya ang mga nangyayari. Hindi mapigilang ungol ni Melva sa labis na sensasyong kumikiliti sa kanyang kaibuturan. Damdaming kakaiba at ngayon lang naranasan sa kamay ng kanyang misyon. Hindi na napigilan pa ni Chris ang sarili. Ilang gabi rin laman si Melva ng kanyang panaginip. Itong katuparan ng pantasya sa babae. Binigyan niya na ito ng pagkakataon pero ito pa rin ang nagbigay ng motibo. Muling pinagapang ang kanyang mga labi pababa sa leeg. Hindi niya alam pero batid niyang sa mga reaksyon ng babae ay tila unang karanasan pa lamang nito ang lahat ng pinapalasap niya. Muling iniangat ang mukha niya saka tumitig sa malanghel nitong mukha. Tila naramdaman iyon ng babaeng kaniig kaya nagdilat ito ng mga mata. Nagtatanong ang mga mata kung handa na ba ito. Isang mahigpit na yakap ang tugon ng babae. Nahihiya ito pero kagaya niya ay nadarang na rin siya sa init ng sandaling iyon. Hinanda niya ito para sa unang pagsalakay. Iba yung kasiyahan ang naramdaman nang marating ang rurok ng kaluwalhatian. Agad siyang napadapa sa tabi ni Melva. Dahil sa pagal at pagod na katawan ay agad siyang nakatulog. Pumikit ang mga mata sabay ng pagpatak ng luha. Luha hindi dahil nagsisising ibinigay ang pagkababae kay Chris, kundi pagsisising kapag nalaman nito ang tungkol sa kanya ay baka isumpa siya nito. Nakitang tulog na ang lalaki sa tabi pero hindi pa rin siya makatulog. Naglalaro sa isipan ng kanyang misyon. Hindi niya alam kung anong gagawin. 1, 2, 3. 3 oras na siyang dilat ang mga mata. Mag-aalas 2 na ng madaling araw. Tulog na si Chris sa tabi niya. Isang pa siya ang kanyang ginawa. Babalik siya sa Manila bukas na bukas din upang bumitaw na sa kanyang misyon. Sasabihin niyang negative para matapos na. Sumuko siya sa misyon at imbis na ito ang mahuli niya, ay ang puso niya nabihag nito. Muling tinitigan ang gwapong mukha nito at hinaplos kasabay ng kanyang pagbangon. Tama ng sinag ng araw ang gumising sa kamalayan ni Chris. Agad siyang napakapa sa tabi at nang walang makapa ay agad siyang napadilat ng mata. Melva? Pulalas niya ngunit wala siya makitang Melva maging sa banyo niya. Paglabas muli sa banyo ay agad napansin ang pulang mantsa ng kubre kama. Parang nitong kinumpirmang naroroon nga babae kagabi at hindi niya lamang pantasya ang lahat. Agad siyang nagbihis at lumabas ng silid.
Naroroon na si Manang Brenda na nag-aayos. Manang, si Melba po? Tanong agad dito. Senyorito, bumalik muna siya ng Manila. May emergency daw kasi. Anito? Nabigla siya. Bakit po senyorito? O si Santo sa kanya? Wala po. Nag-alala lang ako at mag-isa kayo. Wala pa naman si Aling Norma, sina Maris at Fatima. Kailan niya? Nang maya-may bulabugin siya ng pagdating ni Cesar. Humahangos ito. Gosh, thanks God, you're okay. Anito na tila puyat na puyat. Saan ka ba galing? Agad na wika nito. God, galing ako na Manila at dumiretso agad ako dito. Nasaan si Melva? Agad, natanong nito ngunit napatigil na malingunan ang inang ni Melva. Nagbaba siya ng tingin. Umalis rin si Manang Brenda upang maghanda ng almusal. Bumalik na ng Manila. Mahinang wika. What? Wait. Anito na tila bulang iniwan siya nito dahil nalaman nito ang karamdaman niya. Hindi ganun. Turan niya na mapansin ng tingin ng kaibigan. Okay, so something happened after that? Muling tanong nito. Tumitig siya rito. Mukhang wala na siyang takas dito. Mapanukso ang ngiti sa labi ng kaibigan. Wala. Kaila rito. Umiling-iling ito sa kangumiti. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.